Pare, may mga bagay na ipinapamana na hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi ito titulo ng lupa o alahas. Ito ang pamanang dumadaloy sa dugo o sa kaso ko, ipinipilit sa lalamunan mo. Ang lola ko, si Lola Elpidia, ay kinatatakutan sa aming munting bayan sa Batangas. Ang mga bulong-bulungan, mangkukulam daw, aswang, laging mag-isa, laging may binubulong sa hangin, at ang mga mata niyang laging nanlilisik ay kayang tumunaw ng bakal. Iniiwasan ko siya buong buhay ko, pero nung nag-aagaw buhay na siya, pinatawag ako. Ako lang daw ang gusto niyang makita. Naabutan ko siyang nakahiga sa isang lumang papag, payat na payat, pero ang mga mata niya ay buhay na buhay pa. Puno ng isang matandang talino at gutom. Apo, anas niya. Ang boses niya kasing tuyo ng mga tuyong dahon. Ang gamot ko. Itinuro niya ang isang maliit na botelya sa ibabaw ng mesa. Sa loob, may isang bagay na kasing laki ng butil ng mais. Itim, makintab, at parang pumipintig. Ilipat mo lang, sabi niya. Mula sa bibig ko, papunta sa bibig mo, tapos ibalik mo sa akin. Isang pakiusap. Nandidiri ako, pero anong magagawa ko? Huling-hiling ng isang mamamatay na. Kinuha ko ang maliit na itim na bagay, mainit at medyo madulas. Inilagay ko sa bibig niya. Tapos, tulad ng sinabi niya, inilipat ko sa bibig ko para basain. Ang lasa, parang metal at lupa. Pero bago ko pa man ito mailuwa pabalik, ginamit niya ang kanyang huling lakas. Hinawakan niyang batok ko at ang baba ko at buong diin niyang itinikom ang bibig ko. Naramdaman ko ang pagdaos-dos ng maliit at mainit na bagay sa lalamunan ko. Napalunok ako. Pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiting payapa at kontento. At pumikit. Hindi na dumilat muli. Sa tabi ng kanyang malamig na bangkay, nakatayo ako. Hindi maintindihan ang nangyari. Naramdaman ko ang bagay na iyon na bumababa sa aking sikmura. Mainit at buhay. Sinubukan kong kalimutan ng nangyari. Isang bangungot. Isang kakaibang huling sandali ng isang matandang nagdedeliryo. Inayos ko ang burol, ang libing. Lumipat ako sa bahay niya. Isang maliit na bahay malapit sa pantalan na laging amoy alat at isda. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang bagong simula. Tahimik ang mga unang gabi. Sobrang tahimik. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako at nakikinig sa tunog ng mga alon, narinig ko. Lubdub, lubdub. Ang puso ko, normal. Pero sa ilalim nito, sa likod nito, may isa pang tunog. Pit, 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 pit. Mas mabilis, mas mahina, parang tibok ng puso ng isang ibon o ng isang daga. Galing sa loob ng dibdib ko. Napabalikwas ako. Kinapa ko ang pulso ko. Normal. Pero kapag idinidikit ko ang tenga ko sa dibdib ko, naroon siya. Malinaw. Dalawang puso. Ang isa, kalmado. Ang isa, nagmamadali na parang laging may hinahabol. Pumunta ako sa doktor kinabukasan. Kinuhanan ako ng ECG. Tiningnan ng resulta. Heart palpitations,
Sabi ng doktor, normal yan sa stress at anxiety. Magpahinga ka lang. Sinubukan kong maniwala sa kanya. Stress. Oo, stress nga ako. Sa pagkamatay ni Lola. Sa paglipat. Pero hindi ito palpitations lang. Ang palpitations, dumarating at umaalis. Ito, laging nandun. Isang hindi inaanyayahang kasama sa loob ng katawan ko. Isang makina na hindi ko alam kung ano ang ginagawa. Gabi-gabi, pinapakinggan ko siya. At napansin ko, minsan bumibilis siya. Lalo na kapag nagugutom ako. Ang dalawang tibok ay nagiging isang magulong karera sa loob ng dibdib ko na parang nag-uunahan sila papunta sa isang bagay na pareho nilang gusto. Nagbago ang panlasa ko. Ako, na mahilig sa sinigang at adobo, biglang nawala ng gana. Ang mga lutong bahay, parang naging abo sa dila ko. Ang hinahanap-hanap ko ay ibang-iba. Nagsimula sa isda. Dahil nagtatrabaho ako sa pantalan, palagi akong napapaligiran ng mga bagong huling isda. Isang araw, habang nagbubuhat ako ng isang banyera ng tuna, sumabit ang daliri ko at nagkasugat, nagdugo. At imbis na hugasan, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Dinilaan ko ang dugo at ang lasa. Pare, ang lasa, hindi malansa, matamis, masarap. Isang lasa na parang kumiliti sa isang bagay na natutulog sa loob-loob ko. Sa sandaling iyon, ang ikalawang tibok sa dibdib ko ay bumilis at lumakas na parang isang asong tuwang-tuwa na binigyan ng buto. Mula nun, nag-iba na. Nagsimula akong kumain ng kilawin, sariwang isda na may suka at sili. Pagkatapos, sinubukan ko ang steak, pero hilaw, rare. Hanggang sa isang araw, bumili ako ng karne sa palengke at pag-uwi, hindi ko na ito niluto. Kinain ko ng hilaw. Nandidiri ako sa sarili ko. Si Mateo, na dating hindi kayang pumatay ng ipis, ngayon ay kumakain ng hilaw na karne. Pero ang gutom, hindi ko mapigilan. Isang gutom na hindi galing sa sikmura, kundi sa bagay na tumitibok sa dibdib ko. Siya ang gutom. Ako, tagakain lang. At ang pinakamatindi, ang uhaw. Lagi akong nauuhaw. Pero hindi sa tubig. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, may nakita akong asong kalye na nasagasaan ng tricycle. Nag-aagaw buhay, duguan. Imbes na tulungan, nagtago ako sa isang eskinita at pinanood ko ito. At habang pinanood ko ang dugo na unti-unting kumakalat sa kalsada, ang bibig ko ay naglalaway. Ang ikalawang puso sa dibdib ko ay halos bumasag na sa aking mga tadyang sa sobrang excitement. Tumakbo ako palayo. Tumakbo ako pauwi. Nagkulong sa kwarto. Sino na ako? Ano na ang nangyayari sa akin? Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang tratuhin ako ng iba. Ang dating mga ngiti napalitan ng mga pilit na tanggo. Ang dating mga kamustahan naging mga ilag na tingin. Pero hindi ito pandidiri. Iba, isang halo ng takot at respeto. Sa palengke, ang dating suki kong magkarne na laging nang uurong sa tawad, ngayon ay binibigyan ako ng pinakamagandang hiwa. Para sa'yo, Mateo, sabi niya, hindi makatingin sa mata ko. Pampalakas. Ang mga mangingisda sa pantalan na dati binibiro ako, ngayon ay yumuyok ko kapag dumadaan ako.
Isang araw, may isang matandang babae na humarang sa akin. "Mateo," sabi niya, "ang apo ni Elpidia." "Opo," sagot ko. May inabot siya sa aking isang maliit na supot. Laman nito ay atay ng manok, sariwa pa. "Pampagana," sabi niya, "alam kong kailangan mo yan." Naintindihan ko na ang tingin nila sa akin ay hindi na lang apo ni Lola Elpidia. Ang tingin nila sa akin, ako na, si Lola Elpidia. Ang kapangyarihan o ang sumpa na dating nasa kanya ay nasa akin na. At sila bilang mga taong lumaki sa mga kwento at pamahiin ay alam kung ano ang dapat gawin. Pakainin ang halimaw para hindi sila ang maging pagkain. Ang pag-iwas nila ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Dahil sa kanilang takot, kinukumpirma nila ang takot ko na hindi ako nababaliw, na totoo ang lahat ng ito. Naging isang nilalang akong kinakatakutan, isang bagay na iniiwasan, at ang pinakamasaklap, nagsisimula na akong masanay. Nagsisimula nang magustuhan ko ang kapangyarihan na dulot ng kanilang takot. Ang Mateo na kilala ko ay unti-unti nang namamatay, at ang ipinapanganak na kapalit niya ay isang bagay na mas matanda, mas malakas at mas gutom. Ang tunog. Doon nagsimula ang tunay na kabaliwan. Gabi. Tahimik. Nakaupo lang ako sa dilim ng sala, nakikinig sa dalawang puso sa dibdib ko. At bigla, may narinig akong bago. Tik, tik, tik. Mahina lang, parang tunog ng isang maliit na orasan. Pero mabilis. Tumayo ako. Hinanap ko ang pinanggagalingan. Tiningnan ko ang orasan sa pader. Hindi yun. Pinakinggan ko ang ref. Hindi rin. Umupo ulit ako at narinig ko na naman. Tik, tik, tik. At sa isang sandali ng purong takot, naintindihan ko. Ang tunog, hindi galing sa labas. Galing ito sa loob. Sa loob ko, na para bang ang ikalawang puso ko ay hindi lang tumitibok, kundi nag-iingay na rin. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko noong bata pa ako. Mga kwentong tinatakwil ko, pero ngayon ay bumabalik na parang multo. Ang kwento ng aswang. Ang aswang, kapag nangangaso, ay may kasamang isang tunog. Isang tunog na parang ibon o insekto para hindi mapansin ng biktima. Ang tunog na tik-tik. Sabi nila, kapag malayo ang tik-tik, malapit ang aswang. Kapag malakas at malapit ang tunog, malayo siya. Isang paraan ng panlilinlang. Pero ang tik-tik ko, laging malapit dahil ang aswang hindi na kailangang lumayo. Nandito na siya. Ang tunog ay lumalakas kapag gutom ako, kapag naaamoy ko ang dugo sa pantalan, kapag dumadaan ako sa tapat ng bahay ng kapitbahay naming may alagang baboy. Ang tik, tik, tik ay nagiging isang desperadong pagtambol, isang senyales na kailangan ng kumain ng bagay sa loob ko. Sinubukan kong takpan ito. Nagpatugtog ako ng malakas, pero naririnig ko pa rin. Isang internal na metronome na sumasabay sa pintig ng aking bagong pagkatao. Isang gabi, hindi ko na natiis. Sumigaw ako sa dilim, "Tumahimik ka!" At sa unang pagkakataon, sumagot siya. Hindi sa boses. Ang tunog ng tik-tik ay bumilis ng todo na parang isang machine gun, at kasabay nito isang matinding sakit ang naramdaman ko sa aking dibdib, na parang may isang bagay sa loob na gustong kumawala.
Napaluhod ako, hawak ang dibdib ko, habang ang tunog ng tiktik ay paulit-ulit na tumutunog sa bunggo ko. Hindi na ito isang simpleng tunog. Isa na itong banta. Isang paalala na kung hindi ko siya susundin, kayang din niya akong saktan mula sa loob. Mula sa loob. Nagsimulang magbago ang katawan ko. Mga pagbabagong maliliit pero hindi maikakaila. Ang mga mata ko, dati laging pagod, ngayon sobrang talas, lalo na sa dilim. Sa gabi kapag tumitingin ako sa labas, ang kadiliman ay hindi na isang blankong pader. May mga hugis na ako, may mga anino. Nakikita ko ang mga daga na tumatakbo sa ilalim ng mga bahay. Nakikita ko ang mga paniki na lumilipad sa kalangitan. Ang pang-amoy ko, mula sa bahay ko, naaamoy ko ang isdang ibinababa sa pantalan. Naaamoy ko ang hinog na mangga sa puno ng kapitbahay. At naaamoy ko rin ang mga bagay na hindi ko dapat maamoy. Ang takot ng isang aso na tinatahulan, ang sakit ng isang matandang may karamdaman, at ang dugo. Kahit isang patak lang, parang isang pabangong humihila sa akin. Isang araw, tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Matagal, hinahanap ang mga pagbabago. Una, wala akong makita. Pero habang tumatagal, lumabas sila. Ang mga kuko ko parang mas matigas at mas matulis. Ang balat ko parang mas maputla at mas makunat. At ang dila ko, dahan-dahan inilabas ko ang dila ko at mapaurong ako sa takot. Parang mas mahaba ito. At sa dulo, mas manipis na parang isang itim na laso. Ibinabalik ko ito sa bibig ko. Ang pakiramdam, bago at nakakadiri. Ang mga panaginip ko, naging mga ensayo. Nananaginip akong lumilipad. Hindi yung parang anghel, kundi yung parang isang dambuhalang paniki. Ang mga braso ko ay naging mga pakpak na balat. Mula sa itaas, nakikita ko ang tulog na bayan. Nakikita ko ang mga ilaw sa bintana. At naghahanap ako, laging naghahanap. Nagigising akong pagod, pero hindi sa pisikal. Pagod ang kaluluwa ko. Pagod sa pagiging pasahero sa sarili kong katawan. Habang ang bagay sa loob ko ay nag-aaral kung paano gamitin ang bago niyang mga pakpak. Ang pinakamatindi ay ang likod ko. Laging masakit. Isang sakit sa pagitan ng aking mga paypay na parang may gustong lumabas. Minsan kapag gabi, hinihiling kong kayang maghilod. Ang sabi niya, may dalawang matigas na bukol sa likod ko na wala naman doon dati. Ang katawan ko ay hindi na sa akin. Isa na lang itong sasakyan, isang sidilin, at ang laman nito ay dahan-dahang binabago ang anyo ng sidilin para maging angkop sa kanyang tunay na kalikasan. May bagong lumipat sa katabing bahay. Isang batang mag-asawa. Masaya sila. Laging nagtatawanan at ang babae, si Ana, ay buntis. Malaki na ang tiyan, malapit ng manganak. Sa unang araw pa lang na nakita ko siya, nag-iba ang lahat. Ang ikalawang tibok sa dibdib ko ay biglang naging isang nakakabinging tambol. Ang tunog ng tik-tik ay naging sobrang bilis at ang gutom ay naging isang sigaw sa loob ko. Hindi na ito gutom sa karne o dugo, isang specific na gutom.
Isang gutom na nakatutok sa kanya, sa sinapupunan niya. Naaamoy ko siya. Mula sa loob ng bahay ko, naaamoy ko siya sa bahay nila. Isang amoy na matamis, isang amoy ng buhay. At sa ilalim nito, ang amoy ng dugo ng isang sanggol na hindi pa isinisilang. Ito na, ang kwento ng aswang na kinakatakutan ng lahat. Ang halimaw na kumakain ng mga sanggol at ako yun. Sinubukan kong lumaban. Gabi-gabi nilalak ko ang sarili ko sa kwarto. Itinatali ko ang sarili ko sa kama. Pero sa panaginip, malaya ako. Sa panaginip, lumilipad ako papunta sa bintana ng kwarto nila. Sumisilip, naghihintay. Nagigising akong nasa sahig. Ang mga tali ay tanggal na at may mga putik sa aking mga paa. Isang gabi, narinig ko siyang umungol. Masakit na siguro ang tiyan. Malapit na. At ang bagay sa loob ko, alam niya, nagwawala siya. Ang sakit sa dibdib ko ay halos hindi ko na makayanan. Ang tik-tik ay parang isang alarm clock na nagsasabing, oras na. Tumayo ako. Naglakad papunta sa pinto. Hindi ko kontrolado ang katawan ko. Siya na ang may hawak. Papalabas na ako ng bahay. Papunta sa kanila. Ang bibig ko ay naglalaway. Ang mga kuko ay nakakapit ng mahigpit. Pero sa huling sandali, bago ko pa mabuksan ang pinto, may isang parte sa akin. Isang maliit at naghihingalong parte ni Mateo na sumigaw. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas at isinuntok ko ang salamin sa pader. Ang sakit ng mga bubog sa aking kamao ang biglang gumising sa akin. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak, duguan. Ligtas sila ngayong gabi. Pero paano bukas? At sa susunod na gabi? Hanggang kailan ko kayang labanan ang gutom na hindi sa akin pero nasa loob ko? Alam kong kailangan kong humanap ng sagot. Kailangan kong malaman kung paano ito labanan. Ang bahay ni Lola. Dito nagsimula ang lahat. Baka dito rin nagtatapos. Hinalungkat ko ang buong bahay. Ang mga lumang aparador, ang ilalim ng sahig, naghahanap ng kahit ano. Isang aklat, isang anting-anting, kahit ano. Sa ilalim ng lumang papag ni Lola, sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig, nakita ko ang isang maliit na kahon na bakal, nakakandado. Sinira ko ito gamit ang martilyo. Sa loob, may isang manipis na bungkus ng mga liham na tinalian ng itim na laso. Sulat kamay ni Lola para sa akin. Mahal kong apo, Mateo. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At ibig sabihin na ipasa ko na sa iyo ang ating pamilya, ang ating sakit. Sa mga liham na iyon, ikinuwento niya ang lahat. Ang sumparaw ay nagsimula pa sa ninuno ng aming ninuno. Isang babaeng mga gamot na gumawa ng isang kasunduan sa isang nilalang ng gabi para sa kapangyarihan. Ang kapalit, ang kanyang angkan ay magiging sisidlan ng nilalang na yun, henerasyon sa henerasyon. Ang itim na perlas na ipinalunok niya sa akin, yun daw ang binhi, ang puso ng nilalang. Kailangan itong ilipat sa isang bagong katawan bago mamatay ang luma, kundi mamamatay din ito. Ginawa ko ito hindi dahil sa galit, apo. Ginawa ko ito dahil sa pag-asa. Sa ating lahat, ikaw ang may pinakamalakas na dugo.
Ikaw lang ang nakita kong may kakayahang kontrolin ito. Ang iba, kinain sila ng buo. Pero ang huling liham ang nagpaguho ng mundo ko. Ang instruksyon, ang lunas. May 200 ka lang, Mateo. Ang daan ng lakas at ang daan ng kamatayan. Pwede mong pakainin ng gutom. Maging mas malakas ka kaysa kahit sinong tao. Mabubuhay ka ng matagal. O pwede mo siyang gutumin. Labanan mo ang bawat hiling niya. Pero tandaan mo, ang buhay niya ay buhay mo. Kung mamatay siya sa gutom sa loob mo, mamamatay ka rin kasama niya. Walang ibang paraan, walang lunas. Tanging pagpili lang. Ibinagsak ko ang mga liham. Walang lunas. Isang sumpa na walang katapusan. Isang sentensya ng kamatayan kung saan ako ang pipili ng sarili kong berdugo. Ang maging halimaw o ang mamatay bilang tao. Pinili ko ang daan ng tao. Pinili kong mamatay. Nagkulong ako sa bahay. Ipinako ko ang mga bintana. Hinarangan ko ang mga pinto. Nagsimula ang aking pag-aayuno. Ang unang araw, gutom lang. Gutom na kaya pang tiisin. Ang ikalawang araw, ang gutom ay naging sakit. Bawat parte ng katawan ko kumikirot. Ang ikalawang tibok sa dibdib ko, isang galit na tambol. Ang tik-tik, isang nakakabinging ingay sa loob ng bungo ko. Ang ikatlong araw, nagsimula ang mga halusinasyon. Nakikita ko ang anino ni Lola sa sulok ng kwarto, tumatawa. Naririnig ko ang iyak ng sanggol sa kabilang bahay na parang nasa tabi ko lang. Naaamoy ko ang dugo. Ang nilalang sa loob ko nagwawala na. Ayaw niyang mamatay. Ginamit niya ang lahat ng sandata niya para pilitin akong kumain. Ipinakita niya sa akin ang mga imahe ng pinakamasasarap na pagkain. Ipinadinig niya sa akin ang boses ng nanay ko na tinatawag ako para kumain. Pero hindi ako nagpatinag. Sa ikalimang araw, halos hindi na ako makagalaw. Nakahiga na lang ako sa sahig, nanginginig. Ang balat ko, naninilaw. Ang mga buto ko, bakat na bakat. At nagsimula siyang magsalita sa akin. Gamit ang boses ko. Gago ka, sabi ng sarili kong boses mula sa bibig ko. Mamamatay tayo pareho. Buksan mo ang pinto. Kahit isang daga lang, isang ibon. Umiling ako. Ang batang yun, ang sarap, ang tamis. Napapikit ako at tinakpan ang mga tenga ko. Sa ikapitong araw, halos wala na akong malay. Ang paghinga ko, mababaw. Ang tibok ng puso ko, parehong mahina na. Nanalo na ako, sabi ko sa sarili ko. Malapit na. Pero bago ako tuluyang mawalan ng malay, naramdaman ko ang isang pagbabago. Ang sakit biglang nawala. Ang gutom napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. At ang ikalawang tibok, huminto. Isang tibok na lang ang sa akin. Mahina, pero nag-iisa. Nakangiti akong pumikit.
Sa wakas, malaya na. Nagising ako. Akala ko nasa kabilang buhay na ako. Pero hindi. Nasa sahig pa rin ako ng bahay ni Lola. Pero may nagbago. Wala na ang sakit. Wala na ang gutom. Bumangon ako. Ang katawan ko na dapat ay butot balat na ay malakas. Punong-puno ng enerhiya. Lumapit ako sa salamin. Ang lalaking nakatingin sa akin ay ako pa rin. Pero mas matalas ang mga mata. Mas matalim ang panga. Walang bakas ng isang linggong pag-aayuno. Inilagay ko ang kamay ko sa dibdib ko. Lubdub. Lubdub. Isa na lang ang tibok ko. Pero mas malakas. Mas buo. Anong nangyari? Natalo ko ba siya? O doon ko naintindihan. Ang sabi sa liham ni Lola, kung sino ang mas malakas, siya ang matitira. Sa aming dalawa, ako ang piniling magpakamatay. Siya ang piniling mabuhay. Sa aming laban, siya ang nanalo. Hindi siya namatay. Nag-merge kami. Kinain niya ang kahinaan ko, ang takot ko, ang pagiging tao ko. At ang naiwan ay siya. Gamit ang mukha ko, ang katawan ko, ang mga alaala ko. Lumabas ako ng bahay. Ang sikat ng araw, hindi na masakit sa mata. Ang amoy ng palengke, hindi na nakakatakam. Nakita ko si Ana, ang buntis na kapitbahay na naglalakad. Ngumiti siya sa akin. Ngumiti ako pabalik. Isang ngiting totoo. Walang gutom. Walang pagnanasa. Ang nilalang sa loob ko ay hindi na isang parasitiko. Naging bahagi na siya ng aking kabuuan. At sa aming pagsasama, isang bagong nilalang ang nabuo. Isang nilalang na merong lakas ng isang aswang, pero may puso pa rin ng isang tao. Pinili ko ang pangatlong daan, hindi ang maging halimaw, hindi ang mamatay bilang tao, kundi ang maging pareho. Gabi-gabi, nararamdaman ko pa rin ang tawag ng gabi, ang pagnanais na lumipad. Pero ngayon, kaya ko nang kontrolin. Ako na ang may hawak ng manibela. Hindi ito isang lunas, isa itong balanse, isang kasunduan sa pagitan ng liwanag at dilim sa loob ko. Ako ang naging kulungan at bantay ng sarili kong halimaw. At sa ganitong paraan, pareho kaming malaya.